What's up sa inyo mga ka-ballers? What's up sa inyo mga kapito? Isang mapagpalang araw uli sa inyong lahat at welcome uli sa panibagong episode ng Uncle B Basketball Tutorials. Nung nakaraang vlog natin, kung maaalala nyo pa, para sa mga solid subscribers natin, mga followers natin, napag-usapan natin, ang tinatawag na shot clock. Okay? Yung reset shot clock. At doon tinalakay natin yung mga article ng OBR, Official Basketball Rules, na nakaka-affect, okay? Na nakaka-affect doon sa tinatawag na article number 29, which is ang shot clock. So, ngayon, sa vlog natin ngayon, okay, sa pagkakataon na to ay pag-uusapan naman natin ang mismong shot clock. Okay? Ang article number 29 at article number 50 sa ilalim ng OBRI o tinatawag na Official Basketball Rules Interpretation. Ngayon, ang tanong bakit article number 29 at saka article number 50 ang nakapaloob sa shot clock ng OBRI? Magkasama yan mga kapito dahil ang article number 29 sa OBR ay ang tinatawag na shot clock, diba? At ang article number 50 sa OBR ay ang tinatawag na duties ng shot clock operator. Okay? Yun yung duties niya. Kaya article number 29 at saka article 50, pinagsama na yan dito sa OBRI, Official Basketball Rules Interpretation, at yun ang ating pag-uusapan ngayon. Ngayon, sasabihin ko sa inyo na ang shot clock na yan sa ilalim ng OBRI, okay, yung article 29 tsaka article number 50, ay sobrang haba, napakahaba. So, unti-untiin natin yan para maliwanagan talaga yung mga subscribers natin, yung mga followers natin na patuloy na talagang sumusubaybay sa atin para magkaroon ng tinatawag na kaalaman regarding sa aklat ng OBR at saka ng OBRI o aklat ng FIBA Rules and Regulations. Okay? So, kasi napaka-importante na matuto talaga tayo ng tinatawag na mga rules and regulations ng basketball, yung FIBA. Marami kasi sa mga referees ngayon na talagang hindi naman nag-aaral ng tawag na mga rules and regulations na yan. Okay? Nagbe-base lang sila according dun sa mga sinasabi sa kanila, yung mga rinirelease nila, natututunan nila, through communication lang, yung mga tinuturo sa kanila actual o yung verbal ng tao. Okay? At syempre, sa tagal ng panahon na tumatawag sila, according sa experience nila, yun lang ang tools nila. Okay? Yun lang yung kasangkapan nila para gamitin sa tinatawag na pagre-referee. Ngayon, kaya mapapansin natin sa liga o yung mga larong basketball, kakaroon talaga ng problema sa mga veteranong referee regarding sa mga rules and regulations kapag tinanong yan, okay, na mga players at ng mga coaches. Kung baga nagkakaroon sila ng isang sitwasyon na hindi nila masagot. Okay? Kaya ngayon, sa pamamagitan ng vlogging natin, pamamagitan ni Uncle B, ay tinuturo ko sa inyo ang mga rules and regulations na nakasulat mismo sa FIBA. Kasi ito yung kasangkapan natin just in case mayroong mga coaches, kasi nag-aaral din ng mga rules and regulations yung mga coaches na yan, by the book, talagang binabasa nila yan, kung ano talaga yung totoo, ano talaga yung mga rules and regulations na dapat i-implement ng mga referees. At ang mga players din, mga nag-aaral din ng mga rules and regulations yan, nagbabasa din yan. Kaya sa mga sitwasyon na meron silang doubt sa ating mga judgment, nagtatanong yan. At dahil nag-aaral tayo, at natututo tayo sa pamamagitan ng mga vlogging na ganito, nasasagot natin sila ng maayos at nagiging satisfied sila na ganun talaga ang tamang judgment na ginawa natin. Okay? So yun ang tools para malaman nila or para maihatid natin ang tinatawag na game quality maibalance at tinatawag na game flow. Okay, para tuloy-tuloy at hindi na i-interrupt dahil nagkakaroon ng tinatawag na
satisfied ang mga nagtatanong sa atin na mga coaches at mga players. Kapag hindi natin kasi nasasagot ng maayos niya dyan, magkakaroon ng problema. So ngayon, tutuloy natin ang ating discussion. Unti-unti so part 1 muna tayo kasi continue lang to nung nakaraang vlog natin at itutuloy-tuloy na natin. Okay? So ito na yung part 1 ng tinatawag na mga rules ng shot clock. Okay? So pag-uusapan natin ang libro ng OBRI, yung interpretation. Mga kaballers, mga kapito, ngayon, sa ilalim ng shot clock ng OBRI, so unahin natin ang tinatawag na yung nakapaloob doon na Article 2950, okay, dash 1, of course. So, ilalagay natin sa screen na nakatagalog na yan. Okay, nakatagalog na ang pagpapaliwanag. Ilalagay natin dyan sa screen para maliwanagan talaga yung mga followers natin, yung mga bagong referees, at saka yung mga veteranong referees na gustong matuto talaga ng written rules. Okay? Ng FIBA para mas ma-improve pa nila yung kanilang kaalaman. Although kaya na nilang makipagsabayan sa loob ng basketball or tumayo sa gitna, through experience plus yung tamang kaalaman talaga sa mga rules and regulations, di ba? So importante kasi yan. Kaya sa pagkakataon na to, yan ang ating tatalakayin, So article number 29 and 50-1, okay? Sa ilalim yan ng OBRI, yung sinabi natin. So, sinasabi sa statement na yan, ito lalagyan na natin sa screen. Ang tira ng bola ay ginawa bago matapos ang shot clock. At tumunog ang shot clock signal habang ang bola ay nasa ere. So, ibig sabihin, tumira ang player, okay? Habang ang bola ay nasa ere, tumunog ang shot clock. So, yan, ang una natin pag-uusapan. May dalawang sitwasyon dyan o senaryo na tatalakayin natin. Una, sinasabi, kapag ang bola ay pumasok, ito ay counted. Okay? So, of course, tumira, nasa ere ang bola, tumunog ang buzzer ng shot clock, pumasok ang tira, sabi sa unang senaryo o sitwasyon, ang bola ay counted na. Okay? Ang pangalawa, sinasabi dyan, kapag ang bola ay hindi tumama sa ring, ang referee ay kailangan muna maghintay para makita kung makokontrol ng kalaban ang bola sa isang mabilis na sitwasyon. So sa pagkakataon nito, sa pangalawang pagpapaliwanag regarding sa shot clock, so nalalaman natin na kapag tumira pala, ang isang player, tang bola ay nasa area at hindi tumama sa ring, hindi muna dapat pumito ang referee. So lumalabas dyan ang tinatawag na pasensya ng referee sa pito niya dahil kailangan makita muna ng referee na makontrol ang bola ng kalaban. Okay? Sa isang mabilis na sitwasyon. Okay? Ngayon, sa ilalim niyan, sinasabi ng rules and regulations na kapag nangyari ang ganyang sitwasyon, una, kung nahawakan ng kalaban o nakontrol ng kalaban, ibig sabihin nakontrol nahawakan nila, ang shot clock ay madidisregard na. So, pababayaan na lang yun. Let go na ang laro. Tuloy-tuloy ang laro. Okay? Kapag nakontrol ang bola ng kalaban, ulitin natin. Can you imagine tumira. Okay? Ang bola ay nasa ere. Nagbaser o tumunog ang tinatawag na shot clock signal. Okay? Ngayon, maghihintay ang referee kung ano mangyayari dun sa bola. Kailangan makontrol yon ng tinatawag na kalaban sa isang mabilis na sitwasyon. Ngayon, kung nakontrol nga, hindi napipito ang referee. Okay? Tutuloy-tuloy ang laro. Ang pangalawang sitwasyon ay kung hindi, okay, kung hindi nahawakan o hindi nakontrol ng kalaban ang bola, ito ay isang shot clock violation na. Okay? So, maliwanag yon. At ang bola ay mapupunta sa kabilang team. Okay?
At ilalabas ang bola malapit sa pinangyarihan ng aksyon. Okay? Kung saan ito natigil. Kung saan natigil yung aksyon, pinangyarihan ng aksyon, doon ilalabas ang bola maliban lamang, lagi naman natin inuulit yan, kung ang aksyon ay nangyari doon sa ilalim ng backboard. Okay? Pag sinabi natin backboard, ito yung mismong board. Okay? Yan ang katawagan ng FIBA doon sa mismong board. So, yan term na ginagamit, backboard. So, kung doon nangyari, syempre mag-a-adjust ang referee at hindi po pwedeng ilabas doon sa ilalim. So, yun ang linalaman ng article number 29 at 50-1. Ngayon naman, dahil nalaman na natin ang tinatawag na statement na yon, so magkaroon tayo o talakayin natin yung mga example na nakapaloob dyan. Okay? Sa ilalim ng article number 29 at 50-1. Ano nga ba ang mga article o mga example sa ilalim ng article na yan? Okay? Unang-unang example ay ito. So, pakinggan natin, ano? Tumira si A1. Okay, si A1 tumira habang ang bola ay nasa ere, tumunog ang shot clock signal. Ang bola ay tumama sa backboard at gumulong sa court. Ibig sabihin, tumama sa backboard ng bola, gumulong sa court, kung saan natapik ni B1. So, unang nakatapik si B1, natapik lang ha. And then, natapik din na A2. Okay? And then, na-control ni B2. So, yun ang example. Ibig sabihin, natapik muna ni B1, okay? Natapik uli ni A2, and then, sa pangatlong pagkakataon, na-control ni B2. So, dahil OBRI ang ating pinag-uusapan dito, alamin natin ang interpretasyon ng ganyang sitwasyon. Okay, sinasabi, sa interpretasyon na yan, sa example na tinalakay natin, ito ay shot clock violation ng Team A. Okay? Ang tira ni A1 ay hindi tumama sa ring at hindi kaagad na control ang bola ng malinaw ng Team B. So, ibig sabihin, dahil dumaan pa kay B2, okay? Ni B kay B1, tapos natapik ni A2, and then na-control ni B2, so marami yung pinagdaanan ng bola. So, hindi kaagad malinaw na na-control ng opponent ang bola. Ibig sabihin sa interpretasyon, ito ay shot clock violation na ng Team A. Okay? Dahil nga, gano'n ang sitwasyon, hindi tumama ang bola sa ring at hindi kaagad na-control ng opponent ang bola. Ganun lang kasimple ang sinasabi sa interpretasyon, okay, ng example number 1 natin. Ngayon naman, dumako tayo sa pangalawang example, okay? Yung statement pa rin na binanggit natin. Ang example number 2 niya ay ito. Tumira si A1 at nabutata ni B1 ng legal sa pagtatapos ng shot clock. Tumunog ang shot clock signal na foul ni B1 si A1. Okay? Sa example na to, sinasabi na tumira si A1. Okay? So, nung tumira sa A1, nabutata ang bola ni B1 legally. Okay? Nabutata. And then, nung nabutata, tumunog ang shot clock signal. Tumunog, ano? And then, na-foul. Pumito ang referee, nagkaroon ng foul kay B1. Okay? Si A1. Commonly, doon yan sa tinatawag sa baba na. Magkakaroon ng contact dyan at tatawag ng foul ang referee, pipito. Yon ang kanyang example. Okay? Ngayon, ang interpretasyon ni FIBA, okay, sa tinatawag na example na yan ay ito. Ito ay shot clock violation na, mga kapito. Sinasabi niya dyan, shot clock violation na ng Team A. Ang foul ni B1 kay A1 ay disregarded na. Okay? Madi-disregard na yon. Maliban na lang kung ito ay isang unsportsmanlike foul o disqualifying foul. Okay? Linawin natin kung anong nangyari sa mga ganyang sitwasyon. Diba? Tumira, katulad ng sinabi natin kanina. Ulitin natin, tumira si A1. Nabutata ang bola
ni B1. Okay, tumunog ang shot clock signal. Okay? And then, pumito ang referee dahil nagkaroon ng foul si B1 kay A1. Okay? Sa ganyang sitwasyon, sinasabi sa interpretasyon na shot clock violation na yon. Okay? Maliwanag yan, ano? Shot clock violation na yon. At ang foul ni B1 kay A1 ay disregarded na kasi nung pagbutata nga, tumunog na yung shot clock. Okay? So, yon. Maliwanag yon. Disregarded na ang foul. Okay? Sinasabi pa rin sa rules na maliban na lang kung ang foul na nagawa ni B1 ay isang unsportsmanlike foul o disqualifying foul. Yun ay hindi pwedeng i-disregard. Okay? Kung common foul lang, disregard. Maliwanag ang sitwasyon na yan. Okay? So, magpunta tayo sa another example ng statement, okay, na binanggit natin, yung unang statement, at sa unang statement pa lang tayo, no? So, lahat ng mga statement na yan, kukumpletuhin natin. Okay? So, ang pangatlong example, sinasabi, ay sa pagtira ni A1, tumira si A1, ang bola ay tumama sa backboard. Tumama sa backboard ang bola, pero hindi tumama sa ring. Okay? Ang bola ay natapik ni B1 pero hindi nakontrol. Habang pagkatapos ay nakontrol ni A2 at tumunog ang shot clock signal. Okay? So, ulitin natin, tumira si A1. Pagtira ni A1, hindi tumama sa ring. Sa board lang tumama. Okay? And then, pagtama sa ring, sa board tumama, natapik ni B2. Okay? Natapik ni B1, ni B1, ang bola natapik ni B1, natapik lang. Okay? And then, sa pagkakataon na yon, nakuha ni A2, na-control. Sinasabi sa interpretasyon na example na yan, ito ay shot clock violation na para sa Team A. Okay? Dahil hindi malinaw na na-control yon ang bola ni B1. Sa halip, ang talagang nakakontrol ay si player A2. So, shot clock violation na yon sinasabi sa interpretasyon ng Team A. Okay, mga kapito? So, ngayon naman dumako tayo sa example number 5. Okay? So, example number 5 na tayo. Sa example number 5, ito ang nakasabi doon sa OBRI. Tumira si A1 habang ang bola ay nasa ere, tumunog ang shot clock signal. Ang bola ay hindi tumama sa ring. At pagkatapos, may dalawang sitwasyon. Okay? Una, A, held ball sa pagitan ni A2 at B2. Nagagawa ng bola, pumito ang referee, nagkaroon ng held ball. Letter B, natapik ni B1, palabas ang bola. So, out of bounds, natapik ni B1 ang bola. Okay? So, alamin natin ang interpretasyon sa example na yan, example number 5. So, ulitin natin, i-discuss natin. Okay? Tumira si A1. Habang nasa ere ang bola, ay tumunog ang tinatawag na shot clock signal. Okay? Ang bola hindi tumama sa ring. Okay? Hindi tumama sa ring ang bola. Either kumapus yan. Okay? Yun lang naman yung pag hindi tumama sa ring, kakapus yan. Ngayon, sa unang sitwasyon, sinasabi, nagkaroon ng jump ball situation sa pagitan ni A2 at saka ni B2. And then sa pangalawang sitwasyon, sinasabi, natapik ni B1 ang bola papunta sa labas o out of bounds. So, sinasabi sa interpretasyon na yan, eto. Sa parehas na sitwasyon, yung parehas na sitwasyon na yan, ito ay shot clock violation na ng Team A. Okay? Hindi malinaw ang agarang na-control ng Team B ang bola. Okay? So, sa dalawang sitwasyon na binanggit natin, yung A at B, shot clock violation na ng Team A dahil walang malinaw na tinatawag na pag-control ng bola ng kalaban. Okay? Isa, held ball lang. Okay? Walang may control ng bola ng kalaban kasi jump ball. Di ba? Situation, held ball, nagagawan. Kasi yun yung term na ginagamit sa basketball ng FIBA. Pag sinabing held ball, gagawa ng dalawang player sa bola, held ball yan.
Ang ibang situations ay ginagamitan ng term na jump ball situation. Okay? And then yung sinasabi na pangalawang sitwasyon, natapik lang ni B1 ang bola palabas. So, hindi na-control. Okay? So, sinasabi sa interpretasyon, yun ay tinatawag na shot clock violation na ng Team A. At yun ang pagpapaliwanag. Walang agarang pagkontrol ng bola ng opponent o ng kalaban. Kaya mga ballers, mga kapito, sa example number 6, ito ang senaryo o sitwasyon. Na-foul ni B1 sa A1 habang nasa act of shooting. Kasabay ng pagtunog ng shot clock. Okay? Ang bola ay pumasok. Ito ang interpretasyon. Meron dyan 4 na example pa rin sa interpretasyon. Okay? Unang-una, kung ang bola ay, okay, so may 4 na sitwasyon na mangyayari sa tinatawag sa bola. Okay? A, nasa kamay pa ni A1 ang bola at nangyari ang foul ni B1 bago matapos ang shot clock. Okay? Ibig sabihin, nasa kamay pa ni A1 ang bola, nangyari ang foul, okay, bago matapos ang shot clock. Letter B, nasa ere na ang bola at nangyari ang foul ni B1 bago matapos ang shot clock. Okay, yun ang letter B. So, letter C, nasa ere na ang bola at nangyari ang foul ni B1 pero tapos na ang shot clock. Okay, so yun muna, yung 3 sitwasyon muna na yun. Okay? Sa ganitong sitwasyon, ang interpretasyon, ito ay hindi shot clock violation para sa Team A. Okay? Ang tira ni A1 ay counted. So, maliwanag yon. Ang tira ni A1 ay counted na, of course, kasi hindi nga shot clock violation. Okay? At, syempre, dahil mayroong foul, sa 3 senaryo na yan, dahil mayroong 3 foul, magkakaroon ng 1 free throw sa A1. Okay? At, magsisimula ang laro sa tinatawag na last free throw. Okay? Sa last free throw, pag pumasok, syempre ganun. Mapupunta na sa kalaban. Kung hindi pumasok, rebound situation. Okay? And then, may pang-4 na senaryo na in-example dyan. Sinasabi, nasa kamay pa ni A1 ang bola. Okay? Nasa kamay pa ni A1 ang bola. Okay? And then, na-foul ni A1. Ni B1. And then, naitira. Okay? Pero nag-shot clock na bago maitira. Okay? Bago maitira ni A1 ang bola, nag-shot clock na. Tumunog na ang shot clock signal. Sinasabi dyan, ang sitwasyon na yan ay shot clock violation na para sa tinatawag na Team A. Okay? And then, ang foul ni B1 ay disregarded na. Okay? Unless na lang kung UF yan o disqualifying foul. So, maliwanag yon. Kasi tinitingnan ng sitwasyon na yan na pagtira, pag-ere, tumunog na ang shot clock signal. Okay, tumunog na. Nasa ere, nahawak pa niya ang bola. Tumunog na. And then, nagkaroon ng foul, naitira pa ang bola. Okay, pumasok ang bola. Ngayon, sa sitwasyon na yan, sa shot clock violation na talaga. Dahil, nung nasa kamay pala niya, umere siya, tumunog na ang buzzer. Okay, nung binitawan niya, nagkaroon ng foul at nabitawan niya, wala na. Tapos na yung shot clock. Okay, so disregarded na yung foul na nangyari doon. Unless, ulitin natin, kung yun ay unsportsmanlike foul o disqualifying foul, hindi madi-disregard yun. Okay? Dahil common foul lang, kung common foul lang, disregarded na. Okay, yun ang example number 6. Can you imagine, Sample pa lang yan ng yung statement, yung unang statement pa lang pinag-uusapan natin ng shot clock. Nasa unang statement pa lang tayo. Okay? Ngayon, of course, ulitin natin, mapupunta na ang bola sa kabilang team. Diba? Dahil shot clock violation na. At ang tanong, saan ilalabas ang bola? Of course, ilalabas yan dahil shot clock violation na doon sa throw-in line, sa backcourt. Pag throw-in line sa backcourt, linalabas yan sa tinatawag na free throw line extended. Okay? So, maliwanag yun. Yan, dumako tayo sa pang-7 example ng OBRI
regarding sa shot clock sa statement number 1 natin. Okay? Sinasabi, sa example na yan, ito. May 25.2 seconds na lang ang natitira sa game clock. Okay, meron 25.2 seconds na lang na natitira sa game clock. Kontrolado ng Team A ang bola. Okay? Meron 1 second na lang sa shot clock. Tinira ni A1 ang bola. Habang nasa ere ang bola, tumunog ang shot clock signal. Ang bola hindi tumama sa ring at karoon ng dalawang sitwasyon dito. Una, pagkatapos uli ng 1.2 second, ang game clock signal ay tumunog para sa pagtatapos ng quarter. Yun ang unang sitwasyon. Okay? Pangalawang sitwasyon, na-rebound na A2 ang bola. Pumito ang referee ng violation at may 0.8 second na natitira sa game clock. Okay? So, ito ang interpretasyon dyan. Okay, bago tayo dumako sa interpretasyon, pag-usapan natin yung nangyaring sitwasyon na yan. Okay, ulitin natin. Okay, sabi sa example, meron na lang 25.2 seconds sa game clock. Game clock, ha? Okay? Ngayon, kontrolado ng Team A ang bola. Okay? Ngayon, habang kontrolado ng Team A ang bola, meron na lang silang 1 second para sa tinatawag na shot clock. So, 25.2, o syempre, minus 24, dapat ang matitira pa is 1.2. Diba? 1.2 seconds. Ngayon, hawak ng Team A ang bola, meron na lang silang 1 second bago mag 24 seconds. Ngayon, tinira ni A1 ang bola. Ibig sabihin, naitira pa. Ngayon, habang ang bola ay nasa ere, ayan, sabi dyan sa example na yan, doon tumunog ang shot clock signal sa ere. Okay? Pero ang bola hindi tumama sa ring. Okay? At nagkaroon nga ng dalawang sitwasyon na yan. Okay? Yung maliwanag na kwento doon, ha? Sinasabi, balikan natin sa unang example, sinabi dyan, okay, so 1.2 seconds, pagkatapos ng 1.2 seconds, tumunog ang game clock signal, yung game clock mismo, kasi 25.2 pa natitira. Okay? Tumunog para sa pagtatapos ng quarter. Okay? Ngayon naman, sa pangalawang sitwasyon, na rebound na A2 ang bola kasi meron pang 1.2 seconds. Diba? Pero pumito ang referee ng violation. Kasi of course, violation na yon, shot clock violation na yan. Ang nakakontrol ng bola sa A2 ang Team A. So, pipito ang referee ng tinatawag na shot clock violation. Pero nakalagay doon sa orasan na ang natitira na lang game clock ay 0.8 seconds. Okay, so yon ang sitwasyon doon sa example na yon, example number 7 na yon. Yan ang interpretasyon dyan. Okay, sa letter A, maliwanag na sinasabi sa letter A o yung nangyari sa letter A, hindi yung shot clock violation. Okay? Tumunog na ang buzzer. Bakit? Siyempre, sinasabi doon, tinitingnan muna ng mga referee kung ano yung mangyayari doon sa bola. Tinitingnan muna ng referee kung mabilis at malinaw na makokontrol ng Team B ang bola, kaya hindi pumipito ng violation. Okay? At ang quarter ay natapos na. Kasi kailangan nga maghintay ng referee kung makokontrol ng opponent ang bola, kaya hindi kaagad pumipito yan. Pero sa mga pagkakataon, 1.2 seconds, biglang tumunog ang buzzer. So, ibig sabihin, hindi yung shot clock violation. Tapos na ang quarter. Dito naman sa interpretasyon ng pangalawang pangyayari, okay, yung sa letter B, ito ay shot clock violation na. Okay, shot clock violation na yung Team A. O, ang posisyon ng bola ay mapupunta na sa Team B. Sinasabi diyan sa letter B na yan, at ilalabas ang bola malapit sa pinangyarihan ng aksyon kung saan natigil ang bola na mayroon pang natitirang 0.8 seconds sa game clock. Okay? Dahil maghihintay nga ang referee na kung ano mangyayari dun sa bola, since A2 ang rebound, so shot clock violation na yon. Okay? At nakita ng referee na 0.8 seconds na lang natitira, and then ayan, mapupunta ang bola sa kalaban na mayroon pang tinatawag ng 0.8 seconds sa game clock. Okay? So ngayon, maliwanag naman sa inyo, ano? Maliwanag naman yun. Dahil Tagalog naman yung rules and regulations
na tinatalakay natin dito regarding sa shot clock. Kaya punta natin ang tinatawag na pangwalong example regarding sa statement number 1 na yan. Okay? Nasabi sa example na yan, yung pangwalong example na, no, merong 25.2 seconds na lang para sa game clock. Na-control ng Team A ang bola. Okay? So, meron pa 1.2 seconds sa game clock. At nasa kamay ni A1 ang bola nang tumunog ang shot clock signal. Okay? Pumito ang referee ng violation na meron pang 0.8 seconds sa game clock. Yun ang example. So, linawin natin ang example. Tagalog na yan, pero mas lilinawin pa natin. Ano? So, meron 25.2 seconds na lang na natitira sa game clock. Okay? So, na-control ng Team A ang bola. So, kontrolado nila. So, nagko-consume sila ng tinatawag na shot clock kasi 24 seconds sa shot clock. So, meron pang 1.2 seconds sa game clock supposed to be pagkatapos ng 24 seconds shot clock, di ba? 25.2 minus 24, 1.2 ang matitira. Okay? Ngayon, habang nasa kamay na yung ng bola, sabi sa example, nasa kamay pa niya, tumunog ang tinatawag na shot clock. Okay? Tumunog ang shot clock signal. So, of course, pipito ang referee na nasa kamay pa niya ang bola ng Team A, pipito ang referee ng shot clock violation. Okay? Pero, lumabas, doon sa game clock na natitira, ay ang natitirang oras ay 0.8 seconds na lang na natitira. So, ito ang interpretasyon dyan sa example na yan. Okay? So, maliwanag na sinasabi sa interpretasyon na to, ito ay shot clock violation ng Team A. Ang violation ay nangyari na meron pa dapat na 1.2 seconds sa game clock. Dapat ito itama ng mga referee. Magpapatuloy ang laro sa posisyon ng Team B at ilalabas ang bola malapit sa pinangyarihan ng aksyon kung saan ito nahinto na meron 1.2 second sa game clock. Mga ka-bowlers, mga kapito. So, maliwanag naman yon. So, dapat nasabi sa interpretasyon na shot clock violation na yon. Klaro naman yon dahil nasa hawak pa niya ang tinatawag na bola nang tumunog ang tinatawag na shot clock signal. Okay? And then supposed to be, mayroon pang 1.2 seconds na natitira, pero umapir sa tinatawag na game clock doon sa orasan, 0.8 na lang ang natitira. So, sinasabi sa interpretasyon na dapat yun itama ng mga referee. Okay? Dahil isa yan sa mga trabaho ng mga referee ang itama ng mga ganyang sitwasyon. Oras. So, itatama yon. So, ang mangyayari, 1.2 seconds pa rin ang matitira at mapupunta ang bola sa kabila. So, sinasabi kung saan nilalabas yan, siyempre doon sa malapit na pinangyarihan ng aksyon kung saan nahinto ang laro. Okay? At meron pa silang tinatawag na 1.2 seconds remaining. Pero syempre, depende yan. Kung doon nga sa ilalim, hindi pwedeng i-inbound o i-throw in doon sa likod ng backboard. Ganun pa rin ang magiging rules ng tinatawag na sitwasyon na yan. Ay mga bowlers, mga kapito. So yon, statement number 1 pa lang tayo ng tinatawag na shot clock na tinagalog natin. Okay, at tinalakay natin yung may example sa ilalim ng statement 29 and 50, yung article number 29 and 50 /1. Okay? Yung pa lang ang tinatalakay natin. At sana naliwanagan kayo. Dahil itutuloy-tuloy natin, tatapusin natin ang tinatawag na rules ng shot clock na yan. Kailangan ba yan i-reset? Legal ba yan? Okay? Violation ba yan? So yun, tatalakayan natin yan para malaman talaga ng mga bagong referees. Okay, at ng mga subscribers natin, of course, mga players, mga coaches. Okay? Na yan ang rules ng shot clock. At hindi yan madadaya. Hindi natin yan po pwedeng sabihin na ito ang katotohanan. Yan ang tama. Okay? So, sinasabi yan sa rules and regulations. Para tayo lahat, alam natin ang ganyang sitwasyon. At alam natin na kung kailang nagiging good yan, nagiging legal yan, kailangan dapat i-reset yan, or violation ba yan. Okay? So yung mga ka-bowlers, syempre bago ako magtapos, gusto ko munang i-shout out ang isa sa mga natin, solid subscribers
ng channel na to, ng Uncle B Baller. Syempre, number 1, gusto ko munang batiin at i-shoutout si Mr. Jericho Navarrete ng Australia. Shoutout sa iyo, sir. God bless po lagi. At shoutout din kay Mr. Pastor Eddie Tumarong ng Coronadal, Cotabato City. Shoutout sa iyo, Pastor. Pastor Ed. Sana mag-iingat ka palagi kung saan ka man naroon. At God bless po. At syempre, gusto ko kayong isama at kung nasa NCR kayo, nandito kayo sa Metro Manila area, nasa Brad ako ngayon, ang grupo ko, ayan, yung Brad na yan, dito lang kami sa Manila area, no? Pero ang exact location ay dyan sa Manggahan, Pasig City. So, meron kami mga workout na ginagawa, pinopost namin sa Facebook namin. Kung gusto niyo makita si Uncle B at makasama sa grupo si Uncle B, welcome kayo sa Brad. Napakagandang organization at matitiyak ko na matututo talaga kayo. Okay, so sa lahat ng mga bagong referees around Metro Manila na nandito at gusto makita at makasama si Uncle B, sa gitnaan, ayan, sumama kayo dyan sa grupo ko sa Brad at tumating kayo ng mga workout at makikita nyo ako dyan at pwede kayong maging member ng grupo namin. At syempre sa mga probinsya na gustong maging parte ng Brad, pwede nyo kaming kontakin nyo ako sa aking Facebook page. Okay? Yan ang aking Facebook page. Kontakin nyo ako dyan. At pag-uusapan natin na kung paano, o tamang proseso kung paano maging member ng Brad sa lugar nyo. Okay, dahil yan ay dumadaan naman sa proseso. May mga seminars, online seminars kung malayo. At pag-usapan na yata yan para maging member kayo at maging bahagi kayo ng grupo ni Uncle B. So yan mga ka-ballers, mga kapito, no? At syempre, mahaba na ating vlog. Dito na natin tatapusin ang aking video. At magkita-kita ulit tayo sa susunod na vlog. God bless us all. Peace out.